Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit na naman itong pag-uusapan natin. Alam nyo mga kaibigan, ang daming ganap ngayon. Lalo na to si former Senador Trillanes, sinampal ng ebidensya ang mag-among Bongo at Digong. Tapos itong si Sara Gastadora, abay naging investigadora na po. Tapos tinuturuan pa ang ating Pangulo kung paano ba ang tamang pag-imbestiga sa mga nangyayaring korupsyon. Tapos itong mga grupong Duterte sa Senado, abay todo hugas kamay. At syempre mga kaibigan, itong si Joel Villanueva, may inamin patungkol sa mga Duterte. Ano kaya ito? Laglagan na. Kaya naman, binira na matapang na abogado itong si Boy Dila na nakakairita at ang kapal talaga ng pagmumuka. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna nating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pangangailangan para sa bagong komisyon para imbestigahan ang umano'y anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Naniniwala ang pangalawang Pangulo na kaya ng Office of the President na magsagawa ng investigasyon at hindi na kailangan pang buuin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte nang tanungin tungkol sa ICI. Dagdag niya, may pondo at ibang resources ang Office of the President na maaaring maggamit para imbestigahan ang mga nangyayaring anomalya sa flood control projects sa bansa. Hindi ko alam kung bakit meron pa investigation ng ICI. Kasi napakadali naman rin eh. Ilan mo confidential, ilang billion ang confidential funds ng Office of the President. Sila lang sa loob ng kanilang opisina, magagawa nilang ng mag-case build down. Ibang klase talaga mag-isip mga kaibigan, no? Itong si Sara Duterte. Hindi kaya niya naiisip yung conflict of interest. Isipin nyo na lang mga kaibigan, kung ang presidente, si Sara Duterte, sige nga ho, kung walang conflict of interest dyan, kung ang mga nasasangkot dito, itong mga tropa niya mismo, yung mga kaalyado niya, si Bongo, diba? Si Villanueva, si Escudero, si Jinggoy, at iba pa. Samahan nyo pa mga kaibigan, yung mismong ama niya. Diba? At siya mismo, diba? Tapos siya mismo mag-iimbestiga, opisina ng Pangulo. Diba mga kaibigan, ang tindi talaga no? Siya nga mismo mga kaibigan sinubukan niyang mag-imbestiga. Diyan nga mismo naubos, di ba? Yung 112 million na confidential funds niya nung nasa DepEd pa siya. Di ba? Ipinagmalaki pa niya na naubos dahil sa paghahanap ng mga ebidensya o dahil sa kanyang pag-iimbestiga. Ang tanong, may nangyari ba? Wala. Tapos ngayon magsasuggest ka na sana wala na lang ICI. Kasi sayang lang. Ang tindi talaga mga kaibigan. Isipin nyo kung siya mismo, yung presidente. Tapos eto nga yung mag-among ito, 'di ba? May kasong plunder. Na isinampa si dating Senador Trillanes. Sa tingin nyo aandar yan? Tapos ngayon mga kaibigan, yung sinasabi ni Bongo, wala namang ebidensya Kaya naman mga kaibigan, sinampal ni former Senator Trillanes ng matinding ebidensya itong si Bongo at itong si dating Pangulong Duterte. Ang ebidensya po dito ay mga kontrata mismo galing sa DPWH. Ito po ay nakuha ko nung ako po ay senador pa. Tapos dinagdagan namin nung iba pang mga dokumento nung natapos na ako sa pagkasenador. Bawal po ito. 'Di ba? Hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, first degree ito. Tatay ito at kapatid. At hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya mapipiling kamag-anak niya. Totoo. Kasi hindi ito basta-basta kamag-anak. Kapatid at tatay ito. Tapos, halos 200 contracts ito. Dami. Sa City Hall ng Davao hanggang sa nung sila ay presidente na. Yun. So bukod pa ron, itong CLTG at saka Alfrego Builders na construction companies ng
nung tatay at kapatid ni Bongo, undercapitalized ito, hindi sila pwedeng magkaroon ng mga proyekto ng mga daang-daang milyon. So ang ginawa nila, nagsisircumvent sila ng ating batas by having joint ventures with yung may mga AAA licenses. Okay? So bukod nga doon sa undercapitalized, sila rin ay may B license lang noong mga panahon na yon at kaya sila nagjo-joint venture. Yung pala yun. Tapos may nakita rin tayo, sinama natin dyan sa ating mga dinistribute sa media, 5 kontrata nila na malalaki na aabot ng mahigit 800 million pesos with the Discayas. Nako. Kaya yung sinasabi ni Bongo na hindi niya kilala yung mga Discaya, may joint venture yung tatay at kapatid niya. Tapos, paano nagkakilala itong mga ito? 'Di ba? So yan yung mga problema ni Bongo na harapin niya pagka naisampa na to. Ang nangyari dito, nung mayor pa si Duterte, executive assistant si Bongo. Maaring iniisip nila na hindi naman kilala itong tatay at kapatid ni Bongo that time, pero eventually, nung nagpresidente na, nakita natin si Bongo, nakilala natin si Bongo, at halos si isang tao sila. So ang pumipirma, ang nag-a-approve ay itong si Duterte, pero nasa likod niya itong si Bongo. After namin i-file nito, bibigyan namin ng kopya yung ICI Yun. para makita nila na ito na eh. Nice. 'Di ba? Ito diretso talaga ito. Tatay at kapatid, binigyan mo ng bilyon-bilyon na kontrata. While you were in power, covered nila 'yon. Kasi ganito 'yan. Kung nung hindi naman natin yung sinasabi niyang pag yung kamag-anak mo may negosyo, hindi natin pinipigil, tama 'yun. Pero dapat dun sa sinasakupan mo, hindi sila pwede magnegosyo. Kunyari, nung Davao Mayor si Duterte, dapat nasa Visayas yung pamilya niya nagnenegosyo or nasa private sector. Nung presidente na siya, hindi pwedeng, ang sakop na nila buong Pilipinas eh. Dapat sinabihan niya yung tatay niya at kapatid niya na bawal yan, doon kayo sa private sector magnegosyo. Yung sinasabi ni Senator Bongo na alangan naman napigilan ko yung kanilang mga negosyo. Ay nako talaga oh. Kung talagang may delikadesa ka, doon pa lang sa conflict of interest, dapat alam mo na. 'Di ba? Nagtatrabaho ka sa gobyerno, napakataas, senador, 'di ba? Alalay ni Duterte. Oh, tapos yung kapatid mo at yung ama mo nangungontrata mismo sa gobyerno. Tapos naglalakihan pa. Ang matindi pa, kasabwat at konektado sa mga Diskaya. Tapos sasabihin mo lang sa amin wala kang alam, aba matindi. Oo. Tapos mga kaibigan, ano nga ba yung mga nangyari ng mga nauna pang reklamo ni dating Senador Trillanes? Bakit walang nangyari nung panahon ni Digong at panahon ni Ombudsman Martires? Anong nangyari? Eto. Kaya nga doon ko final to sa DOJ dati for case build-up, no? Kasi alam kong protektado siya dito sa ombudsman nung iba pa yung ombudsman. Ang ginawa nung dating prosecutor general against the order nung Secretary of Justice, sinubmit niya dito. And that eventually led to his dismissal or relief doon sa position niya. Kaya anong ginawa rito? Hindi inimbestigahan. Not even a day or an hour was devoted in investigating it. Talagang binaon nila. Pero without prejudice yan, nagkaroon pa tayo ng pagkakataon, dagdagan yung una nating final. Si mga kaibigan, malinaw no, na talagang tinulugan, binasura ni dating Ombudsman Martires yung mga kaso laban sa mga Duterte. Basta Duterte mga kaibigan, wala. Walang nangyayari. Kaya maganda talaga itong mga development na to mga kaibigan, yung muling pagpa-file ni former Senator Trillanes ng mga kaso laban nga dito kay Bongo at dito kay Duterte. Tapos mga kaibigan, nung nakaraan naman si Chavit Singson naman yung sinampal ng kaso na plunder. Ngayon mga kaibigan, ang matindi no, dahil nga dito sa mga usapin patungkol sa corruption, abay itong si Joel Villanueva mga kaibigan, may inamin patungkol sa mga Duterte.
Siyempre, dahil nasa Senado sila, abay pagkakataon ulit para maghugas kamay. Pakinggan muna natin to mga kaibigan, saglit lang. Tapos yung talagang binira ni Attorney Barry, itong senador na to mga kaibigan. Thank you, Secretary, for visiting Bulacan, our beloved province. You made mention our efforts ever since, no? 2016 pa lang, kahit si Pangulong Duterte, inaamin na niya may problema ang DPWH, no? At 2016, 2017, 2018, binabanggit na po ni Senator Villanueva dito sa Senado yung problema ng flood control, lalo na po sa Bulacan. And during that time, Mr. Chairman, masama ang loob natin kasi walang flood control funds ang Bulacan during that time. Laging binabaha. Talaga ba? Halos wala na flood control funds. Noong 2023, ang laki na ng flood control funds, pero it has worsened. Ulitin ko po, Secretary, although nabanggit nyo na po ito, wala po akong kinalaman dito sa flood control na to. At binanggit din ni Secretary Bonoan, dating Secretary Villar, RD Tolentino, even DE Alcantara made mention, no, na wala tayong nilagay or anything about flood control because from the very start, galit na galit tayo dun sa flood control na hindi integrated. Yun naman pala mga kaibigan, galing mismo sa bunganga ni Joel Villanueva na alam niya naman pala, no, na corrupt nung panahon ni Duterte. Kasi nga daw mismong si dating Pangulong Duterte ay aminado na matindi ang korupsyon nung panahon niya. So ang tanong, anong ginawa mo? Pero mamaya na natin sagutin yan mga kaibigan. Eto muna, yung matinding birada dito kay Joel Villanueva ng isang matapang na abogado na si Attorney Barry Gutierrez. Sa totoo lang, wala naman siyang bagong sinabi. Hindi siya nakatulong kahit isang katiking doon sa kanyang kaso dito sa issue na ito dahil lahat naman ang sinabi niya, una, expected. Pangalawa, sinabi na niya ang variants noon before doon sa kanyang privilege speech at sa kanyang mga iba't ibang mga pahayag sa Senado. So, hindi ko naintindihan yung punto eh. Binigyan mo na naman ng pagkakataon yung mga taong hindi naman kumbinsido sa pagiging inosente mo. True. Na, yun nga, wakin na naman yung mga isa-isang sinabi mo. Yun yun eh. At this point nga, dapat manahimik ka na lang eh. Tama. Kaya na lang na mandak yung legal process eh. Pero hindi eh. Ayan. In-insert niya yung sarili niya doon sa conversation. Hindi naman kailangan. At yan. Naalala ulit ng mga tao na ito si Joel Villanueva. Merong 120 million na kickback yan ayon kay Henry Alcantara. Hanggang ngayon, hindi pa niya sinata maayos yung aligasyon na yon. At bukod doon, nakakainis siya. Yun yung ano eh. Yun eh. Parang pinaalala mo uli, hindi lang yung akusasyon laban sa'yo, pero yung fact na sobrang kang nakakairita. Dahil ang tingin sa mga tao guilty, meron ka pa rin kapal ng mukha na mag-invoke ng scripture. Diba? At magsabi na tingnan, di ba? Baka sa mata. Di ba? Wala akong flood control. Di ba? Hindi ko alam. Hindi ba na gets na hindi siya credible messenger Real para talk. sa anong yon, para sa mensaheng yon? Na kung meron mga magsasabi nun, hindi dapat siya dahil hindi siya nakakatulong sa sarili niya tuwing nagsasalita siya ng gano'n. Pero I suppose, yun naman ang sakit ng lahat ng politiko eh. Diba? Tingin nila lahat, sila ang God's gift sa political communication. And therefore, bigyan mo lang ako ng mikropono at pagsalitain mo ako, lahat ng problema ko sa mundo, kaya kong lutasin. Unfortunately, mukhang hindi yata yun yung naging resulta nitong latest sermon ni Senator Joel. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Barry Gutierrez. Dapat kasi dito kay Joel Villanueva, manahimik. Kasi mga kaibigan, walang sense talaga yung pinagsasabi nito. Sino maniniwala na wala kang kaalam-alam dyan? Sige nga mga kaibigan, yung sinasabi niya kasi, di ba? Balikan natin to. Di ba na mula pa daw 2016, alam niya na matindi ang korupsyon nung panahon ni Digong. Kasi nga, mismo daw yung presidente ay aminado na matindi ang korupsyon. Ngayon mga kaibigan, sinasabi niya wala siyang kaalam-alam. Kaya dapat lang noon pa ay pinatalsik ka na senador. Sa totoo lang po, kasi wala ka naman palang kwentang senador eh. Bakit? Kasi nga ho, may alam ka naman pala sa mga korupsyon, pero wala kang ginawa.
O anong ginawa mo? Sinasabi mo lang, noon pa, kahit noong 2023, sinabi ko na yan. Yung mga patungkol sa flood control na yan, maanumalya yan. O anong ginawa mo? Wala. 'Di ba? Para ka lang talaga yung si Sara Duterte na nag-imbestiga, nangalap ng mga ebidensya, inubos yung kanyang confidential funds na milyon-milyon tapos wala rin naman palang nangyari. 'Di ba mga kaibigan? Tapos lagi mong sinasabi na wala kang alam, 'di ba? Sa mga pinaggagawa ni Henry Alcantara. Sige mga kaibigan, ibigay na natin yung argumento na yan, yung naratibo na yan kay Senator Joel. So, aminado ka na ginawa kang tanga ni Henry Alcantara. Harap-harapang kanyang ginagago dahil yung korupsyon ginawa mismo dyan sa lugar kung saan sinasabi mo lagi na pinakamamahal mo. Diba? Yan yung laging bukang bibig ng ating Senador Joel Villanueva. Di po ba? Oh, 'di ba? Kaya nga kung ganyan lang din naman pala na mismo yung sinasabi nilang kaibigan mo na si Henry Alcantara at kasama mo pa sa mga iba't ibang proyekto diyan sa Bulacan, ginawa kanyang traidor rin, 'di ba? Harap-harapang kanyang ginagago. 'Di ba? Diyan nila dinala yung malawakang korupsyon diyan sa Bulacan. At hindi mo man lang alam, 'di ba? Wala kang kaalam-alam. Napakawalang kwenta mong senador. 'Di ba? Kasi nga noon pa man, 'di ba? Aminado ka na may nangyayaring korupsyon. Mula pa noon, pero wala kang ginawa. Tapos yung mismong kaibigan mo, hindi mo alam na korap pala. Aba matindi mga kaibigan, no. So tama nga lang, no, yung sinasabi talaga ni Attorney Barry Gutierrez na tumahimik ka na lang. Oo. Tapos yung sinasabi ng mga kababayan natin, ikulong na talaga yung mga kurakot. 'Di ba? 'Di ba? Kasi nga mga kaibigan, puro palusot Tapos dadagdagan pa ng mga ganitong birada ng ating vice presidente, 'di ba? Na sinasabi na gastadora, tapos ngayon naman pambansang investigadora na. 'Di ba? Tuturuan pa yung gobyerno natin kung paano mag-imbestiga. 'Di ba? Yung mga suggestion niya naman same lang din, walang kwenta. Ay nako talaga. Kaya mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.